We will bring justice daw into this corrupt system, sabi ni Congress Meow. Ngayon, sa kakaipal mga kababayan nito ni Congress Meow, Congressman Barsaga, binanata ng mga netizen, sabi dito, sa report ng Bandera. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Patuloy ang ugong po ng sabi, udita sa Congress. Kating-kati yung mga Duterte allies na ikodita si Martin Romualdez. Ito yung balita, mga kababayan, Daily Tribune, Benitez versus D for Speaker. From a reliable Daily Tribune source, speakership race narrows to Bacolod Representative Albi Benitez and Deputy Speaker Boji D of Isabelas 6th District. Yan ang mga lumalabas na mga kwento-kwento. Ito si Congress Meow. Yan, galing mismo ito sa kanyang Facebook account. Glock 9 Opoan, sabi niya po. Kinakanta-kanta niya, mga kababayan, nagpaparinig po, nagpapasaring siya. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Magbabago ng House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. We will bring justice daw into this corrupt system, sabi ni Congress Meow. Ngayon, sa kakaipal mga kababayan nito ni Congress Meow, Congressman Barsaga, binanata ng mga netizen, sabi dito, sa report ng Bandera. Congress Meow, Kiko Barsaga, binasag ng netizens. Crooks ka rin pala. Yan, sabi dito, nakatikim ng kaliwat ka ng batikos si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos mag-ingay sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Matapang niyang tinalakan si House Speaker Martin Romualdez hinggil sa isyu ng flood control projects sa Cavite kasunod ng pagkalas niya sa kanilang partido o umalis sa mayorya ng Kamara. Kabilang si Kiko sa nakilala rin sa bansag na Congress Meow sa National Unity Party, pero matapos nga siyang akusahan na may kinalaman sa umano'y planong patalsikin si Romualdez sa pagiging House Speaker, mariin niya itong pinabulaanan. Nagkakanta-kanta pa nga siya rito. 1 hour ago, siya yung mismo nag-post nasa sesyon ng Kongreso. Kayo po na nakaupo, subukan Si Garin, nyo namang Janet Garin. tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Magbabago ng House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Parang may iwan. Pag kaalyado talaga po ng mga parang may... diba? Parang maluwag yung... gagawin mo yun na para kang bata nandyan sa Congress. Sabihin pa na isa kang young congressman. Pero ganyang mga paandar po. Parang abnormal. Diba? O baka papansin para mapansin ng mga tao. Tingnan niyo yung mga post niya. Parang na-influensya ni Sara Diskaya at ni Curly Diskaya. Gagawin mo yun, congressman mo. Congressman ka, pagkatapos, ganyan ka umasta. Pinangangalandakan yung ganyang yaman, yung ganyang pera. Ay, kaya naman pala, may pinagmanaan. Alam na this. Yan, tingnan ninyo. Ang kanyang mga post, mga kababayan, pati yung mga pera niya, saan kaya galing yan? Di ba?
Magkano ma yung sweldo ng isang congressman? Yan report ng politiko. Big time. Dasmariñas Councilor Kiko Barsaga gets a video greeting from the President September 14, 2021. Tapos ito, September, po mga post niya to, October 15, 2019. Bakit ba ang sipag ni Konsi Kiko? Hindi ko kasi nakalimutan kung bakit ako nagtatrabaho. Yan Pinakita niya yung kanyang limpak-limpak na salapi na nasa drawer niya. Yan Dinidisplay niya talaga yung mga bundles ng pera. October 6. Post na to. Romantic Sunday evening with the one I love. Life is truly amazing. Pagkatapos yan Mga post niya ito, mga kababayan sa kanyang Facebook page. Ano tingin ninyo? Tapos doon sa sesyon, nagpaparinig siya. Ngayon lang to, mga kababayan, paparinig siya ng leadership change sa Congress. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Ngayon, sabi ni Congressman Irisi po, Congressman from the minority bloc, chismis man lang niya. Ngayon lang po ito. Chismis lang, no serious leadership change to Speaker Romualdez, sabi po ni Congressman Irisi. House Deputy Minority Leader and Caloocan City Representative Edgar Irisi said he does not see any serious threat to the leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez in the House of Representatives. Chismis lang po, siguro dahil wala po kaming narinig. Irisi said that no one has contacted him in connection with the alleged leadership change in the House. Wala po kumukontak sa party namin. Hindi po kami makikialam sa problema ng majority. At ang pinakikialaman po namin, yung problema ng bayan, sabi po ni Irisi. We are in the minority. Wala kaming pakialam sa majority. Gusto nga naming majority kami, maging majority. Ikong yung sa minority po, walang naririnig, kumontak. Di ba dapat sila yung kontakin? Kasi leadership change nga. Yung minority, magiging majority dapat. Tulad ng nangyari sa Senado, wala mang kumontak sa kanila para ikudita si Speaker Martin. In other words, solid ang support kay Martin Romualdez ng majority. Chismis lang, mga kababayan. O gusto lang magpapansin nitong si Congressman Barsaga. O ngayon, narito yung ilang mga nabasa naming comments, sabi dito sa Balita ng Bandera, ng netizens patungkol kay Kiko Barsaga. Basta galing sa political dynasty, magduda ka na, sabi niya. The very own Nepo baby ng Dasma. Kasi ito pong si Congressman Barsaga, anak ni na dating Cavite 4th District Representative PD Barsaga at Dasmariñas City Cavite Mayor Jenny Barsaga, si Kiko. Bagong naging kongresista, nagsilbi siyang konsyehal sa kanilang lugar. 3 Barsaga nakaupo ngayon sa iba't ibang posisyon. Si Kiko bilang congressman, ang ina niyang si Jenny bilang alkalde at kapatid na si Terdy Barsaga bilang vice mayor. Yes, sabi ng mga netizens, the role is Nepo baby na mulat. Papansin lang, masyadong sumasapaw, kroks ka din pala. Dapat iniimbestigan din pamilya mo. Sabi pa ng isa, sabi na nga ba, may lulutang din na resibo. Ingay niya kasi Yan ang mga resibo. Siya mismo ang nagdi-display. You see, mga kababayan. Anyway, sa Senado naman po, yung sinasabing kudita, nag-react si Tito Sen. Yan po si Tito Sen. Pakinggan natin mga kababayan sinasabi niya. Of course, we
always, the Senate President is always in office because of the trust and confidence of his colleagues. He served the pleasure Sisi ka ba mga ano? If there are majority of members in the Senate who want a different president, what can you do? Sir, but is the majority solid, sir, by now? Yes, I think so. May tatlong absent. Together, May tatlong absent kanina sa caucus. hindi, nagsabi naman sa akin kasi isa may hearing, yung isa naman was going to be late talaga. Sir, VIP treatment daw binibigay kay Bryce Hernandez. Ba't daw siya nasusunod kung saan gustong ma-detain? According to Senator Alan. Paano siyang nasunod sa PNP custodian? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun. Di ba? So, it's maling opinion. Sir, show of force ba yung Of course, it's opinion. It's their opinion, but my opinion is we're just following the procedures. Sir, show of force ba yung lunch kanina ng majority? Hindi, when I was Senate President, I always called for a caucus Monday lunch. I always tender lunch every Monday. Every week may caucus sa mga senador. Pero sa week na to, majority lang muna yung pag-usapan namin. Pero next week, we will invite everybody. Pero sir, according to Senator Risa, may kaugnayan daw po yun sa nilulutong kodita daw. Hindi, napag-usapan. Napag-usapan. And what was talked about, sir, maybe no OSP? Well, there is no such thing. That was the talk among us. Sir, ano po yung sagot niyo kay Senator Marcoleta, especially insofar as yung comments niya dun sa decision ninyo dun sa dun sa protection for the Discayas dahil nga pamangkin niyo daw po kasi si Mayor Tito? May kailan ko sinabi, meron ba akong binanggit ng mga pangalan? Sa Discaya, binanggit ko. Pero ano yung Hindi, sir, kasi po parang lumalabas parang kaya niyo raw po hindi inaprubahan yung recommendation niya is dahil kalaban ko. That is completely false. Sapagkat wala sa lugar. Paano kung gagawin witness protection program, magkakaroon ng immunity yung billion-billion ang ninakaw sa gobyerno, alleged. Correct. Paano gagawin yun? Tapos ayaw isole. Bakit? Hindi yun ang requirement para maging isang witness protection WPP ka. Ayun, mga kababayan, solid din mga kababayan yung Senado. Sabi ni Tito Sen. At inadres din niya yung mga reklamo ni Marcoleta. Ito yung reklamo ni Marcoleta. Nagpa-presscon din kanina. Ang daming nagpa-presscon kanina. Sen, so what do you make of the allegation of Bryce Hernandez na may mga senador na tumanggap din po ng kickback from the flood control projects? Ang pagkakaiba kasi, ako ayokong i-judge din yun. Ano? Ang sasabihin ko lang sa inyo, nung lumabas yung mag-asawang Diskaya, it was in response doon sa aking ipinload nung second hearing na kayo po, tulungan nyo kami. Baka gusto nyo magsabi na ng totoo, ang may papangako namin sa inyo, merong tayong batas na maaaring mag-cover sa inyo. You take advantage of this. Si Ramon Tulfo, mga kababayan, yung columnist, may flinote na kwento. Ito yung post niya kahapon, mga kababayan. Sabi niya, sino daw itong mababatas na humingi ng 1 bilyong piso sa mga Diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ang balita na nakarating sa akin ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 120 million. Kaya pala, may sumingaw, mga kababayan, na nagkaayusan na. 1 billion daw yung inihingi ng isang mambabatas. Hindi man sinabi kung sino. Pero siyempre, Senate Blue Ribbon Committee, ang minimin niya, malamang senador. Yan na. Sino daw itong mambabatas? Hindi man niyang sinabi, sino ba itong senador? Mambabatas. Pero the fact na Blue Ribbon Committee, ipagtanggol sa Blue Ribbon Committee, di kailangan mang congressman yung mambabatas, di ba? At tapos nagkasundo daw 120 million
pesos imbes na 1 billion. Nakatawad. Tingin ninyo mga kababayan sino? Anyway, pagkinggan natin, balikan natin si Marcoleta. Natanong kasi tungkol kay Diskaya. Pin po ninyo kako sapagkat maaring maharap kayo sa plunder kung sakasakaling dumating ang panahon, ito po ay may Siya latag yung lahat sa proponent korte. po na maging state Baka po witness. ako maging maganda Itinanggi para niya, sa inyo. dinisapprove ni Tito Sen. Walang madali. Pare-parehong mahirap to. Ngunit makakapamili kayo, maring makaiwas kayo sa criminal prosecution, maring ang gawin na lang ng gobyerno ay civil liability na lang. So, in response to that, parang in-explore naming possibility, may lumabas nga. Ito nga yung Diskaya. Ang totoo nun, mayroon pa nga gustong magsalita pa, pero ang sabi ko nga sa kanila, mag-unahan kayo. Kasi kung halimbawa ma-establish na namin na ito'y sapat na, hindi na namin kailangan yung iba, di ba? Kasi isa sa mga requirements ay yung masasubstantiate yung mga in material points, lahat ng mga premises. Kung na-establish na halimbawa sa magitan nito, kalabisan na yung iba pa. Kaya namin pinload yun. Ngayon, yung paglabas ni Diskaya, wala siyang, hindi siya under custody eh. Di ba? So, inaakala namin, voluntary talaga. Tsaka sumulat siya sa akin, talagang voluntaryo. Inamin niyang voluntaryo sa sarili nila na gumawa ng pagsasalaysay. Samantalang si Bryce Hernandez, under sa custody na siya ng Senate eh. Sa palagay mo, voluntary pa yon. Ako sa akin lang, gusto kong ibalik sa inyo, voluntary pa ba yung kaya ka nandun ka na eh, gigisahin ka na naman ng House of Representatives eh. At meron ngang mga nag-text sa akin na mga ibang tao na tumulong sa ibang mga partido. Meron daw mga congressman doon na nagsabi o nagsasuggest, maglaglag ka na rin ng mga senador para hindi kayo makontempt. So, malalagay sila sa pressure eh. So kung tatanungin mo ako, palagay nyo ba kapani-paniwala? Hindi ko alam. Pero kayo ang makakapagsabi, alin ang mas magandang sworn statement? Yung hindi ka pa under custody o yung under custody ka na? Doon masasalamin mo ngayon kung alin ang mas voluntaryo. Tingin ninyo mga kababayan sa kwento na pinalitaw ni Montulfo, sinong mambabatas? Di ba? Yan o. Sino daw itong mambabatas humihingi ng 1 bilyon piso sa mga Diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ang balita nakarating sa akin, nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 120 million. Kaya pala. Anyway, ang baho mga kababayan, hindi matatago, sisingaw at sisingaw, sabi ng mga matatanda. Abangan na lang natin sa mga susunod na kabanata. Ngayon, si Sandro Marcos may panukalang batas. Ayan o. Representative Marcos wants relatives banned from government deals. Nagain si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ng panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak hanggang 4th civil degree na pumasok sa anumang government contract. By closing this loophole, sabi niya, we take another step toward a government that is fair, transparent, and truly for the people, sabi po ni Sandro. We owe it to every taxpayer to safeguard every peso. This is what genuine public service demands, sabi po niya. So ang unang tatamaan nito mga kababayan, yung tatay ni Bongo, yung si LTG ni Bongo, ng kanyang tatay, yan ang unang tatamaan na naging kapartner pa ng kumpanya ni Diskaya. Yan o. Kinumparma ni Sara Diskaya ang joint venture niya at ng CLTG ng ama ni Bongo noong 2017. Yan ang unang tatamaan ng panukalang batas ni Sandro Marcos. Tingnan natin kung isusupport ito ni Bongo sa Senado. Di ba? Dito magkakaalaman mga kababayan kung sino yung totoo. Todo Poncio Pilato si Bongo po.
Ayan o, Senator Bongo muling iginiit, wala akong kinalaman sa negosyo ng pamilya ko. O, di ba?